Ano ang ibig sabihin ng ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan? Sa Mateo 3:17. Sa bautismo ni Jesus, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mateo 3:17. Sa talatang ito, si Jesus ay kinumpirma bilang ang banal at walang hanggang anak ng Diyos. Juan 1:1-14. Ang pagpapahayag na ito ay mahalaga sa ilang kadahilanan. Ang bautismo ni Jesus ay nangangahulugan ng simula ng kanyang pampublikong ministeryo. Bagamat ang bautismo, ayon sa pangangasiwa ni Juan Bautista, ay tanda ng pagsisisi, tingnan Mateo 3:6-11, ang bautismo ni Jesus ay natatangi dahil siya ay walang kasalanan at hindi kailangan magsisi. 2 Korinto 5:21, 1 Pedro 2:22-24. Ang kanyang bautismo, kung gayon, ay hudyat ng kanyang pagkakakilanlan sa mga makasalanan at ang simula ng kanyang gawaing pagtubos. Naroroon ang bawat miyembro ng Diyos para sa pagbibinyag kay Jesus. Pagkatapos umahon mula sa ilog Jordan, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at tumapo sa kanya. Mateo 3:16. Sa sandaling iyon, nagsalita ang Ama mula sa langit at sinabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Talata 17. Ang deklarasyon ng Ama na si Jesus ay minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan ay umaalingaw-ngaw sa mga propesiya sa Lumang Tipan tungkol sa darating na Mesayas. Sa Isaiah 42:1, halimbawa, sinabi ng Diyos, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Si Jesus, kung gayon, ang pinakahihintay na Mesayas. Mateo 3:11-12, na laging nakalulugod sa Ama. Juan 8:29. Ang pariralang minamahal kong anak ay nangangahulugan ng kakaibang relasyon sa pagitan ng Ama at anak na naiiba sa iba pang relasyon ng ama-anak. Hindi tulad ng mga mananampalataya na ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkupkop, Roma 8:15, si Jesus ay likas na anak ng Diyos na may kaparehong diwa ng Diyos. Lalo naman pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Juan 5:18. Ang kasiyahan ng Ama sa anak ay nagpapakita ng perpektong pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama. Sa Juan 4:34, sinabi ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. At sa Juan 6:38-39, sinabi ni Jesus, ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Dahil sa pagsunod ni Jesus, ang Ama ay dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Pilipos 2:9-11. Sa madaling salita, ang Mateo 3:17 ay parehong makasaysayang salaysay ng bautismo ni Jesus at isang teolohikong pagpapaliwanag kung sino siya, ang walang hanggan, banal at minamahal na anak ng Diyos. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.